Ano ang mangyayari after ka makipag-break sa isang narcissist? Yan ang content natin na malupit ngayon. Ang tawag sa situation nyo ay narcissistic breakup. Sobrang daming makaka-relate nitong topic na ito. Dahil ito ay inyong na-experience or na-i-experience ngayon. Ang narcissistic breakup or pakikipag-break sa isang narcissist ay hindi closure. Yan ang tatandaan nyo. Hindi yan closure. Hindi yan yung kagaya ng iniisip nyo na ordinary na breakup ninyo sa iba nyong exes o kaya ay yung mga nakikita nyong breakup sa kapitbahay nyo, sa kaklase nyo, kawork nyo, or kapamilya nyo o kaibigan nyo. Hindi yun ganon. Ito ay hindi closure. Ito ay collapse. Just imagine isa kang building. Okay, para madaling maintindihan. Ang gagawin niya dun sa building, which is you, pababagsakin niya yung building na yun. Itatry niya yung paghuhuin. That's the reason why I called it collapse. So ito ay hindi closure. Pababagsakin niya yung building para hindi ka napakinabangan ng iba. Para magkameron ka ng miserabling buhay. Ganun ang gagawin niya sa'yo. Compared doon sa sinasabi ko na kapag ka normal na breakup, may closure. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang building, magko-close lang yung building and then mag-ooperate na uli ito sa ibang business o mag-ooperate na ito ng panibago. So there will be another operation which is new business, new scenario, new employees and everything dun sa building na yon. Magkakameron ng panibagong buhay yung building. Yun yung normal na closure if you are the building, kunwari. Let's assume. Pero hindi. Ang narcissist hindi. Ang kanya mentality is pababagsakin ka, wawasakin kitang building ka. Ganun ang narcissist. Kaya, it is not a closure. Ito ay isang collapse. Yung narcissistic breakup. Okay. Sa una, aakto sila na walang pakialam after breakup. Relate kayo? Yan. Nag-move on sila ng mabilis. Relate kayo? Nagpo-post sa social media na parang wala lang. Parang walang nangyari. Relate kayo, di ba? Sabi ko sa inyo nakikipag-date sa bago niya na parang walang nangyari. Di ba? Makikita nyo sa mga beautiful places, sa mga restaurants, yan, mga events, pinakikilala sa magulang, sa kanilang mga kapatid. Parang walang nangyari, deadma lang, di ba? Masakit yun. Talagang yun ay malupit ang epekto sa inyo. Lalo na kung ini-stalk nyo siya sa Facebook or sa ibang platform. Ikaw ay litong-lito, no? Wasak, nag-iisip kung paano niya na let go ng ganong kabilis. Tama hindi? 'Di ba? Yun Parang hindi ka nag-exist sa buhay niya, pero ito ang tinatawag na narcissistic game. Game yan, tandaan nyo, narcissistic game yan. Hindi niya yan ginagawa for no reason. Ginagawa niya yan dahil ito ay parte ng laro. Okay? Ito ay game. Ang narcissist ay hindi tumatapos ng relasyon. Yan. Hindi niya yan. Nakakatakot, di ba? Hindi sila tumatapos sa relasyon. Inaabandon na ka lang nila. Inaabandon na lang nila ang kanilang ex. Pero nandyan pa rin sila para manggulo. Para pasakitan ka. Para pahirapan ka. Para pagsilosin ka. Relate kayo? Sabi ko sa inyo Di ba? Gagawa siya ng power moves para habulin mo siya. Magpapahabol yan Ganun ang narcissist. At ipapakita niya sa iyo na masaya siya sa bago niya, na siya ay blessed, 'di ba? May mga ganun May mga ganung style na pinakikita niya na blessed siya doon sa bago niya. Power move siya. Gusto niya na mawasa ka at magmakaawa ka sa kanya. I-chat mo siya o tawagan mo siya na bumalik ka na, hindi ko kaya. Oh, relate kayo? Yan, nadali kayo. Sinasabi ko sa inyo Okay, gusto niya masira ang buhay mo. Kasi nandun ang pleasure, nandun ang ligaya niya, nandun ang satisfaction. Ika nga ay satisfaction guaranteed. Nasisira ng buhay mo. Yes! Yes! Gumaganon siya. Hindi nyo lang alam. Okay, ginagawa niya ito dahil para maramdaman
niya pa din ang control para maramdaman pa rin niya yung control ng buhay mo. So, ibig sabihin, hawak ka pa rin niya sa liig. Yun yung nagpapasarap ng pakiramdam niya. 'Di ba? So, ang lupit, no? Sisisihin mo ang sarili mo na ikaw ang may kasalanan sa paghihiwalay nyo. Nangyayari ba sa inyo yan? Sinisisi nyo yung sarili nyo? Wala naman kayong kasalanan? O may kasalanan kayo, pero the breakup itself, hindi nyo kasalanan. Kasi kaya humantong ka doon, kasi abusive ang relationship nyo. Kaya dumating ka sa point na yon. So, kasalanan niya yon. Although, meron ka ding ginaganapan doon, pero specifically, the breakup, siya yung may gawa nun. Okay? Mamimiss mo sila. O mamimiss mo siya. Yung mga narcissist, kayong lahat, namimiss nyo, di ba? Tama, hindi. Meron pa nga akong mga followers dyan na nag-chat sa akin, Sir, hindi po ako makatulog eh. Nagugulat na lang ako, nagigising na lang ako, na biglang naiisip ko siya eh. Di ba? May insomnia na sila. Kaya nga, may mga nagkakasakit sa ganitong klase ng ng situation, no? So 'yun. So hindi dahil mabuti siya sa iyo kaya mo na may miss. Ito ay kundi magaling siyang mag-manipulate. Ibig sabihin manipulated ka na. Kaya ganun. Okay? Pero ito ha, may kasabihan nga na there always light at the end of the tunnel. So may brighter side dito. Meron itong silver lining. Dito tayo magpo-focus. Dapat. Okay? Dahil ito ang simula ng iyong freedom, ng iyong paglaya. Kung sino man sa inyo yon, naka-experience ito, congratulations. Nagsisimula ka ng lumaya. Simula ito ng iyong enlightenment and peace of mind. Why? Kasi wala kang peace of mind sa isang narcissist because peace of mind is never pumasok sa isip ng isang narcissist para sa'yo. Hindi nila plano na bigyan ka ng peace of mind. Kailangan alam mo yon. Okay? Another one, simula ito ng paghihilom at masaya at mapayapa mong buhay. Ayaw mo ba nun? Di ba maganda? Isa itong Genesis at isa itong Exodus. Okay, this is Nurse Ultimatum again. See you in my next vlog. Bye for now.